Good day, Orteans. Your lecturer for today is Professor Kisha Alay Sabrillo, top 3 in the October 2016 Criminologist Licensure Examination. Don't forget to subscribe and press the bell button to receive the latest updates. Take it away, Eliza. Next, the guilty one must be, okay. Ito naman yung mga juridical conditions ng penalty. So alam niyo na yung justification, nakasama na rin dun yung mga protection, incapacitation, yun yung mga sa sa justification ng penalty yon. Kasama na rin yun para maprotektahan yung public. Okay? So punta naman tayo ngayon sa ano ba yung mga condition ng penalty. Okay? So una, the guilty one must be the one to be punished, no proxy. This juridical condition of penalty pertains to ano yan? A, correctional. B, commensurate with the offense. C, legal. Or D, personal. Ano yan? Kunti lang yung nagchat-chat. Okay, so merong C, merong D. Maraming D. Pero may nagsi-C din. Ano ba yun? Baka yung C kanina pa yan, no? Okay. So may nag-C nga, may nag-D. Okay. So, ang correct answer natin dyan ay personal. Letter D. Ano ang keyword nyo? No proxy. Okay? No proxy. Okay? Sabi dyan, the guilty one must be the one to be punished. No proxy. Ibig sabihin, kung sino yung nag-violate ng law, dapat siya mismo yung paparusahan. Hindi pwedeng, for example, yung anak yung anak talaga yung pumatay, di ba? So sasabihin ng mama dahil siya love na love niya yung anak niya, sabihin niya na, "Judge, ako na lang parusahan niyo, wag na yung anak ko." So hindi pwede 'yon, okay? So kailangan personal yung penalty. So may nagsagot ng legal. Ano naman yung sa legal? Okay, pag sinabi naman nating legal, pag sinabi nating condition daw ng penalty dapat legal, ang ibig sabihin lang yan ay kailangan yung penalty ay in accordance with law. Paano yun? Halimbawa, ang sabi sa homicide, ang homicide, sabi sa batas ay paparusahan ng reclusion temporal. So dahil sabi sa batas, reclusion temporal, ay huwag mong bibigyan ng parusa lang na prison correctional or arresto mayor. Hindi ganon, okay? Dahil sabi sa batas, reclusion temporal, kaya dapat yun, legal dapat. Okay? Commensurate with the offense, ano naman yun? Commensurate. Kumbaga, proportion dapat ang penalty. So, paano naman natin masasabing proportion? Diba? Example, ang crime na na-commit ay rape. O mabigat yun, di ba? Major offense yan, mabigat yan. So, para masabi natin ang penalty ay commensurate, dapat ang penalty dyan ay death or reclusion perpetua, depende sa sabi ng law. Hindi pwedeng parusahan mo lang ng 6 months, di ba? Or arresto minor lang yung parusa mo. Rape yan, arresto minor lang. O di ba? E di mangre-rape na kayong lahat. Kasi makukulong lang pala kayo ng 6 months. So yung sinasabi na commensurate, kailangan pag mabigat yung offense, mabigat din yung penalty. Okay? So ano naman yung correctional? Kailangan ang penalty ay yung mako-correct si offender, mako-correct yung ugali niya, mare-reform siya. Hindi yung parang ikukulong mo lang. Pero ano naman yan kasi pagdating naman sa kulungan, maraming mga program, di ba? Para ma-rehabilitate si offender. Meron mga spiritual, meron yung mga nag-ano sila dyan, gumagawa sila ng mga, ano ba yun, yung mga handicrafts, mga ganun. Gumagawa sila nun. Okay, so next question. Penalty of reclusion temporal ranges from... dapat memorize niyo yan. Tinatanong rin yan? Yes, tinatanong rin yung mga ganyan-ganyan. Pero ako mahina ako sa number eh.
Ayan, the penalty of reclusion temporal ranges from, may mga sumagot na ba? Halo yung sagot nyo. Ngayon lang ba yung sagot nyo? 909, di ba? Okay, so may nagkakamali pa rin, pero may tama naman. Yung iba mga nang hula lang yata kayo eh. Okay. Ang pinaka-last na nag-chat, may hahabol pa ba? Okay, so si Marigold, sabi niya ay B. B ba yung sagot? Yes, B yan. Temporal yan eh. 12 years and 1 day to 20 years. So, i-memorize nyo yan. Kung kaya nyo naman, magaling kayo mag-memorize. Okay, so ang ano naman yung A? Okay, so pag reclusion perpetua, ito ay 20 years and 1 day to 40 years. Pag reclusion temporal, 12 years and 1 day to 20 years. Pag prison mayor, 6 years and tama ba? Prison mayor yung next, di ba? So pag prison mayor, 6 years and 1 day to 12 years. Then pag prison correctional, yung 6 months and 1 day to 6 years. Okay? And then kapag arresto mayor naman, yung mas mababa na ay 1 month or 30 days to 6 months. And then ang pinakamababa sa lahat ay arresto menor, 1 day to 30 days. So madali lang yung i-memorize nyo, basa-basahin nyo lang palagi. Yung sikreto sa pag-memorize naman, hindi mo kailangan, para sa akin hindi mo kailangan literal na mag-memorize ng yung nakapikit-pikit ka, nakatingin ka pa sa taas. Hindi naman. Tsaka hindi mo naman kailangan mag-memorize ng word for word talaga. Yung sa akin, ano lang, ulit-ulit. Ulit-ulitin mo lang siya basahin. Siguro mga 3 times. Kakabasa mo yan. Tapos pag nagbabasa ako, may boses. Okay? May boses. Bakit? Kasi para sa akin, mas na-memorize ko yun eh. Pag naririnig ko yung sarili ko. Di ba? Bahala na kung magmukhang tanga ka sa paningin nila. Okay? So, okay lang yon. Pero iba-iba naman tayo eh. Iba-iba tayo ng paraan eh. Meron kakakilala na kasabayan ko mag-take ng board exam. Ano siya? Siguro noong 2016, pang-apat niya na yon. Pang-apat niya na yon. Nung kasabay ko siya, ako first time ko yon. Alam mo yung ginagawa niya, pag pagod na siya magbasa, kasi nire-record niya yung lecture. On-site yun wala pang online noon. So, nire-record niya yung lecture, then naka-headset siya. Pag nagmo-motor siya, o kaya before siya matulog, nire-record niya yung mga lectures ng professor namin. Tapos, yun, sabi niya na, dahil ulit-ulit niya raw naririnig, na memorize niya na. Alam mo, nakapasa siya. Sabay kaming nag-take. Sabay kaming, pang-apat niya na-take yun, ako first ko. Pero dahil yun yung ginawa niya nung 4th attempt niya sa board exam, yun, pumasa na siya. Okay, so pulis na siya ngayon. So yun, iba-iba nga kasi yung tao. Yung iba, mas na-memorize nila pag naririnig nila. Yung iba na mas na-memorize nila pag binabasa nila. Or kapag may boses. Pero ako, advice na talaga, may boses na lang para sure. Kesa sa yung mata lang, tsaka inaantok ka nun pag mata lang yung gamit mo. Okay, so next. So, dito na tayo sa history. So, tapos na tayo doon. Basic lang naman yun eh. Okay, so history tayo. It provides the first comprehensive view of the laws in the early days. First comprehensive view of the laws. Ano yun? Okay, so marami ng sumagot. Medyo boring to pag first part pero ganito talagang INSTI. Mas maraming i-memorize sa INSTI, sa institutional, compare sa non-INSTI. Sa non-INSTI, konti lang yung topic niya, pero ulit-ulitin lang, pinaiikot-ikot lang kayo na examiner doon. Okay, so majority naman ay letter D ang sagot. So, Code of Hammurabi. Okay, ang keyword nyo lang naman dyan ay first comprehensive view of the laws in the early days. So, ano naman yung si King Urnamu? Di ba? Hindi yan King Inamu King Urnamu yan. Okay, baka masyado kayong mabilis magbasa. Okay, ang King Urnamu's code naman, ito yung tinuturing nila na earlier code. Okay, mas maaga siya, kumbaga mas nauna siyang lumabas na law compared sa Code of Hammurabi. Ano naman yung Code of Draco? Yung mga apat na yan, kaya sila yung nasa choice. Kasi lagi naman sila yung nasa question. Although maraming code na
na makikita nyo kung baka nandyan sa, ano nyo, sa review materials nyo. Pero ito yung 4 na palagi. Kasama pa yung Burgundian Code, pero mamaya yun. Yung Code of Draco, lagi nyo lang tatandaan dyan, ay ultimate severity. Ano yun? Sobrang bigat ng penalty. Severe, masyadong mabigat yung penalty. Kumbaga, tipong may jaywalking na ba nun? Wala naman ata. No? Tipong, ano ba yung mga mababaw na crime? Siguro ano na lang, mamboboso ka lang. Tipong mamboboso ka lang ng, kasi halimbawa yung CR nun walang bubong, yung ano lang. Di ba ganun yung mga CR sa probinsya eh. Yung kumbaga walang bubong yung ano, naka-wall lang, tapos maninilip ka doon. O halimbawa yung ganun lang, paparusahan ka na ng bitay, di ba? Ganun lang yung crime na nakomit mo, bibitayin ka na. Di ba? Nang boso ka lang. Code of Draco yun. Kilala siya sa pagiging severe ang penalty, ultimate severity. Ano naman yung Laws of Solon? Kabaliktaran niya yun. Ang Laws of Solon naman, dyan kinilala yung kailangan ay proportion or commensurate yung penalty sa crime na nakumit. Okay? Kailangan ay proportion siya. Okay. Ay, may nag-drawing. Nado-drawingan ba yon? Sorry, mag-chat nga kayo. Okay. Sabi ni Raven ay extreme cruelty. Okay, so same lang din yon. Anong repeal the law of Draco? Okay. Ang Solon, Laws of Solon, ni-repeal niya yung Code of Draco. Okay? Extreme cruelty or ultimate severity, same lang yun. Okay? So, dapat mag-aral din kayo ng mga synonyms. Okay? So, uso din ganyan. Uso sa ganyan yung board exam ha. Yung kumbaga maraming mga kahalintulad na word. Okay. So, may question ako. Paano yung nagdo-drawing? Ako ba yung nag-drawing? May napindot ba ako? Sige nga, sagutin nyo nga. Yung nagbibilog-bilog. Bibilugan yung ano, bibilugan yung... Oo nga, meron daw. Eh, paano yun? Pero hindi naman na siguro kailangan kasi may underline naman yung sagot ko, di ba? Underline na natin. Okay. So, ang sagot dyan ay Code of Hammurabi. Okay? First comprehensive view of the laws in the early days. Okay? If you want to learn more from her, take our Road to 1 Million challenge. If this channel hits 1 million subscribers, we will release the rest of her lectures. Or you can watch the rest of her lectures now by enrolling in Ortea Criminology Review. Just message us on Ortea Criminology Review's Facebook account for more details. See you soon, Orteans!